Mga kababayan, bago po natin pakinggan yung nakakatakot na sinabi po ni VP Sara patungkol kay PBBM at saka po yung talagang mga, para po sa akin, shocking na kanyang mga pahayag sa press con niya kahapon. Bago natin pakinggan yon at bigyan ng reaksyon, ibabahagi ko po muna sa inyo naging statement ni Atty. Leni Robredo patungkol po sa pagkikita nila ni PBBM. Sabi po dito ni Atty. Leni, para sa akin, nagbibigay respeto ka sa posisyon. So, walang pag-aatubili yung pag-oo ko kay Senator Cheese kung pwede akong sumama sa kanya pagsalubong. Tinutukoy niya po pagsalubong kay PBBM. Ang tingin ko, tama lang naman, lalo pat bisita natin sa Bicol Region. So, ayan po, nirerespeto po ni Atty. Leni Robredo ang presidency ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po isa siya sa sumalubong sa presidente ng Pilipinas sa kanilang lugar dyan sa Bicol. At ganun din si PBBM nagpasalamat kay Senator Chis Escudero dahil sa ginawa niyang hakbang for reconciliation. Nakakatuwa po dahil para sa kanilang dalawa tapos ng eleksyon, para na sila sa Pilipinas. And thankful din po ako kay Atty. Leni Robredo dahil sportsmanship po yung pinakita niya dito at talaga naman pong may pagrespeto po siya sa Pangulo ng Pilipinas. So thank you Atty. Leni Robredo. This time mga kababayan, pakinggan po natin yung nakakatakot po at talagang maraming tao na po ang nagulat at tila kinu-question na po ang health condition or ang mental health po ni VP Sara matapos po nilang marinig ang mga pahayag nito. Pakinggan po natin dahil may binanggit po siya dito na kulam at saka na-imagine po niya na gusto niyang putulin po yung ni PBBM . So pakinggan po natin at saka po natin pag-usapan dahil ito po ay talagang para po sa akin at sa iba ay nakakatakot at sa iba naman ay nakaka-worry. So pakinggan po natin at ating pong pag-usapan. Ito na po. Magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Truthfully, I wasn't feeling well. Kasi kinukulam nila ako. Andiyan na sila, umabot na sila sa kulam. Nagsama-sama na silang lahat, kinukulam pa nila ako. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun, hindi para sa akin yun. That's their happiest day. So, nagsama kami. So, meron isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, katabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, di niya alam kung ano isasagot niya. So, ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? Inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya, why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. I wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. Imagined myself cutting his head. So na-realize ko, toxic na ito. Bago ko tanggalin ang ulo mo, yung batang yan yung magpapakamatay para sa bayan natin. Nag-aral yan ng 4 na taon, naghirap yan ng 4 na taon, walang tulog araw-araw para mag-training kasi mamamatay yan para sa bayan natin. Yan yung batang yan, ang mapuputulan ng daliri diyan sa fiasco ninyo sa West Philippine Sea. And then, I'll cut his head. So, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Tapos na. Ayun mga kababayan,
Una sa lahat, ini-encourage ko po kayo na magbigay ng inyong opinion dyan sa comment section below. Babasahin ko po yan isa-isa. At nang malaman ko kung anong inyong naging opinion o reaction, matapos nyo pong marinig yan. Ang sa akin lamang po bilang reaksyon, ako po hindi naniniwala sa kulam, mga kababayan. Pasensya na po, no? Nararespeto kong inyong paniniwala, pero ako po ay hindi naniniwala sa kulam. Kasi kung totoo ang kulam, no? Eh di sana kinulam na po natin ang isa't isa para tayo ay makaganti sa mga ginagawang kasalanan sa atin ng ating kapwa, no? Or kung tayo naiinggit sa ibang tao, no? So hindi po totoo ang kulam. Kasi kung totoo ang kulam, yung mga taong nag-hire na ipatumba ang ibang tao, kagaya nung nabalitaan natin na online seller na mag-asawa pinatumba, no? So imbis na sila ay mag-hire ng gun for hire para ipatumba yung kanilang pinagkakautangan, di sana nag-hire na lang sila ng kulam, 'di ba mga kababayan? Yun naman po ang para sa akin lamang. Hindi po ako naniniwala sa kulam. Para po sa akin hindi totoo 'yan. Ano? But then again, nararespeto ko ang inyong paniniwala. Having said that, kung ako po ay tama na hindi totoo ang kulam, tapos ang ating Vice President ay naniniwala diyan, eh sa tingin ko hindi po stable ang kanyang mental health, and ganun din po yung sinasabi ng ibang tao, no? And then ang worst pa dito, o sige, siguro ibigay na natin yan sa isa't isa. Kung para sa inyo totoo ang kulam, nararespeto ko po yan, ano? Sige, let's put it that way na lang. Sabihin natin totoo yan, let's go and put it that way. Pero pumunta tayo dun sa sinabi niya na ini-imagine niya na parang tawag doon, gigilitan or puputulan niya ng, hindi ko masabi kasi medyo violent po talaga eh. Puputulan niya ng dinemonstrate pa niya yun dun sa actual video. Hindi ko lang sa inyo maipakita yung video dahil baka po tayo magkaroon ng copyright, ano. Pero dinemo po niya kung ano yung gagawin niya sa presidente. Nai-imagine niya. No, bilang konteksto, naisip niya yun dahil parang naawa siya dun sa bata na napahiya dahil nga po hinihingi yung relo ni PBBM bilang regalo sa graduation. Ako naman, yung aking take dyan, ano, hindi ko alam kung naging tradisyon na yan sa PMA na kada graduate sila, hihinga nila ng relo ang presidente. Para po sa akin, tama lamang yung ginawa ni PBBM. No? Kasi unang-una, dapat magkaroon ng boundaries, no? Para naman kasi yung mga kabataang gumagraduate dyan sa PMA, hihingi ng relo sa presidente, no? Siyempre, hindi naman magre-relo yan ng mumurahin, ano? Hindi naman basta-basta ipamimigay lamang yan, no? Isa pa, parang kagagraduate nyo pa lamang, natatrain na kayo na mangikil or manghingi. So, kung ibibigay yan ng presidente sa inyo, parang magkakaroon kayo ng mindset na pag kayo ay polis na or sundalo, no? Pag kayo ay otoridad na at kayo ay naandyan na sa serbisyo, hindi na siguro kayo mahihiya or matatakot na mangikil or manghingi sa mga ordinaryong Pilipino kasi may mindset na kayo na yung presidente nga, nahingan nyo no? Nandun na tayo, ang pinopoint ni VP Sara, ang mga graduate na ito ay handang magtanggol para sa bayan na sila ay mag-aalay ng buhay. Gaano ba naman yung ibigay ng presidente yung relo niya? But on the other hand, meron din itong negative, no, na maaaring maging kondisyon or maging mindset nga ng graduate kung ibibigay yung mamahaling relo sa kanya, no? Ito lang naman po yung aking conclusion dyan. And I hope na i-deliver ko yung aking paliwanag sa inyo ng maayos. Na baka pag ganyan na naging tradisyon na kahit sino pang presidente bigay ng kanilang relo or gamit, no? Makikita ng mga PMA graduates na ako pala ay pwedeng manghingi, no? Sa kahit sino. Na ang worry ko na kapag sila ay nasa serbisyo na, iisipin nila, kung yung presidente nga, hihingan namin paano pa itong mga ordinaryong Pilipino, no? Kami yung nasa authority, kami yung otoridad. Malamang sa malamang matatakot tumanggi ang hihingan naming ordinaryong Pilipino. Yun po ang bad side niyan, no? Gets natin yung sinasabi ni VP Sara, pero hindi naman required ang presidente na mamigay ng mamigay or kung sino mang manghingi sa kanya na ibigay ang kanyang suot. What if, no? Gayahin niya ng iba na ordinaryong Pilipino na hinga ng hingan. Hindi pwedeng palagi ibibigay yun. So, mamimihasa po, no?
At yun nga, ang paliwanag ko, maaaring magkaroon sila ng mind condition or thinking na they can easily get what they want kasi nasa authority na sila. Meron na silang power, kapangyarihan, nasa serbisyo na sila. Yun po ang para sa akin ay bad side niyan, no? Sana kung ganun pala na gustong nyo na ang Pangulo or ang ating mga pinuno ay magbigay sa inyo ng gesture or regalo, hindi sa paraang basta nyo na lamang hihingiin. What if may sentimental value yung suot ng Pangulo na halimbawa bigay yun sa kanya ng isang mabuting kaibigan or bigay sa kanya ng kanyang anak or asawa, hindi pa pwedeng basta ibibigay yun eh. No? Sana pala, kung meron kayong ganyang tradisyon or gusto nyo na nare-regaluhan kayo ng mga matataas na pinuno ng bansa, kausapin nyo ang inyong mga leaders dyan sa PMA na i-inform na yung Pangulo, yung Vice President na baka gusto nilang magbigay ng gift, no? Para makapaghanda sila. Yung gesture of appreciation ba? No? Hindi yung basta-basta na lamang hihingin. Kasi napaka-inappropriate, no? Kung sa ibang presidente, okay lang sa kanila yon, yun na nga ang sabi ko, ang maaring bad side niyan ay baka mamihasa at gawin din yan sa ordinaryong Pilipino. Kasi nga, meron na silang condition or sistema sa kanilang katawan na kaya nilang humingi ng kahit ano kasi nga yung Pangulo nahingan nila. Yun lang naman po ang aking conclusion dyan, no? Mga kababayan. Nakukuha niyo po ba yung aking paliwanag, no? It's, actually, hindi ko napanood yung talagang video sabi may video daw na ganoon. Pero ako, dun sa kwentong ibinahagi ni VP Sara, iniisip ko hindi naman siguro naging kumbaga nakakapahiya yung naging reaction or sagot ni PBBM dun sa bata, no? Kaya kailangan po nating makita yung video. So, I don't think na ipapahiya ng Pangulo yung bata, lalo na kung maraming tao doon at kung sila lang dalawa ang malapit na nag-uusap, for sure sila lang din naman ang nakapakinig noon kung tumanggi po si PBBM. Pero I believe, no, na hindi siya tumanggi sa paraang mapapahiya yung bata. Pero yan po yung kwento ni VP Sara. Ang hindi ko lang po maintindihan kung bakit naging ganoon ang imagination ni VP Sara na dumating sa punto na ini-imagine niya na tatanggalin niya ng ulo or gigilitan nga po si PBBM. Yun po yung pagkakaunawa ko, no? And then yung mangkukulang na siguro, wag na tayong magdebate doon. Kung yan ay para sa inyo totoo, totoo yan. Pero yung mga tao, tinatanong, kamusta na ba ang mental health ni VP Sara, no? Kasi marami nagsasabi na parang desperado at inappropriate yung mga sinabi niya, unbecoming, no? Immature at parang isip bata, no? So, hindi ko alam, dapat si VP Sara magkonsulta sa kanya mga advisor at nang ma-assess niya kung anong nagiging reaksyon ng publiko sa mga sinasabi niya sa publiko, sa mga nagiging statement niya at resulta ng presko na ginagawa niya, mga kababayan, no? So, may mga nagsasabi, hindi siya pwedeng maging presidente dahil hindi ganan ang pag-iisip ng presidente na parang napaka-brutal, ini-imagine. Kasi, what your mind can conceive, your body can achieve Kung naiisip mo, kayang-kaya mong gawin yan Kayang-kaya mong i-execute. Remember, si VP Sara, nanuntok po siya ng sheriff, no? So, para po sa akin, nakakatakot yan. At marami pong tao ang nagulat na at natakot nung ibinahagi niya ang kanyang statement na iyan, no? Ano kaya magiging reaksyon ng presidente? Ayun, mga kababayan, So, kayo po, ano pong reaksyon niyo dyan? Ang sinasabi ng mga tao, VP Sara, hindi mo madadaan sa ganyan, no? Ang mga issue na ibinabato sa iyo na kinakailangan mong sagutin. Dadating at dadating ang panahon na ikaw ay i-require na sumagot at magpakita ng ebidensya kung paano mo ginastos ang mga pondo na hawak ng ahensya mo nung nasa DepEd ka at sa OBP. Dadating at dadating ang panahon, eventually, kakailanganin mo magpresenta ng maayos, katanggap-tanggap na paliwanag at mga ebidensya at proof ng maayos na paggastos ng pondo mo sa OBP at sa DepEd. Dahil maraming question, maraming nasisilip, maraming butas, at maraming hindi katanggap-tanggap, no?
Kagaya na lamang nung gumamit siya ng certification from Philippine Army to justify the 15 million confidential fund, no? To justify the usage of 15 million confidential fund, if I'm not mistaken, sa DepEd or sa OBP yun, ano, na sinabi ng Philippine Army, hindi po sila nakatanggap ng confidential fund mula kay VP Sara or sa DepEd noon. At hindi nila alam na gagamitin ng certification to justify the usage of the 15 million confidential fund. So, yung po ay malaking question at kapag hindi yan na ipaliwanag at napatunayan yan, yan po ay isang malaking betrayal of public trust, no? At sa sandamakmak pa na disallowances na na-issue sa kanya, kakailanganin niyang ipaliwanag yon. So, yung mga ganyang press con, yung mga ganyang pagkukwento, mga ganyang pagbabanta na huhukayin ang namayapa na at itatapos sa West Philippine Sea, lahat ng yan, sa tingin ng mga tao, lahat ng sinabi niya sa press con niya ay hindi nakatulong para maipaliwanag or para mabigyan ng katanggap-tanggap na paliwanag ang mga Pilipino patungkol sa mga question at issues na kinakaharap niya patungkol sa paghawak niya at paggamit niya ng pondo ng taong bayan. Kayo mga kababayan, anong masasabi nyo sa narinig nyo kay VP Sara at sa ating topic? Ilagay nyo lang sa comment section below. Huwag nyo kalimutang i-like ang video at makita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.